A supposed Blue Ribbon Committee hearing announced by former Congressman Mike Defensor turned into a press conference after no senators attended. And for the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, ito ngang supposed Blue Ribbon Committee hearing, wala nagpakitang senador. So sino-sino na lang nga ba yung present dun sa venue? Yes, Denise, supposedly kasi ngayong araw nga ay magkakaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block dito mismo sa Mandaluyong City. Pero kaninang umaga, nung nagpakita nga si Senator Amy Marcos, ay agad din natin siyang hindi nakita dito sa area. At around 2 p.m. ay nagsimula na nga itong press conference na sinasabi na kasama nga si Attorney Levito Baligod, pati na rin si former Congressman Mike Defensor. Kasama na rin yung 18 former bodyguards ni former Representative Zaldico na nadagdagan pa nga ng 4 pa doon sa bilang. At narinig natin yung kanilang mga testimonies pagdating nga dito sa nasasabing funds ng flood control projects kung saan napapag-uusapan na yan simula pa nung nakarang taon nung naibunyag na ni President Bongbong Marcos yung lista ng mga kasali dito, nadadawit dito sa flood control scandal. So far, may narinig tayo na nadawit nga din si Senator Chis Escudero kung saan nakatanggap daw siya ng maleta ng mga pera na babanggit din yung pagkakadawit ni Senator Kiko Pangilinan pagdating nga dito sa flood control scam, pati na rin na si Nicolas Torre III kung saan sinasabi na around 10, si Nicolas Torre III at pati na rin si COMELEC Chair George Garcia kung saan sinasabi na around 10 million pesos naman daw natanggap ni Chair Garcia pagdating nga dito sa pondo ng infrastructure. Denise? Okay, Amy, balikan ko muna yung non-attendance o yung absence, kumbaga, nitong Cayetano Block Senators. With Senator Amy kasi, nagpakita siya ng umaga. Ano ba yung explanation kung bakit she wasn't able to stay or she did not stay? At ano rin yung dahilan kung bakit yung iba pang members ng kanilang block wala dun sa supposed hearing? Yes, Denise, kung makikita kasi natin kanina nung pagkalapag ko lang din dito sa Mandaluyong City, okay naman yung security, though marami talaga yung tao na nag-aabang para nga mapakinggan din yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing. Supposedly na gagawin nga ngayong araw. Si Senator Amy Marcos nagpakita pero ang nabanggit sa simula nga din ng press conference na pinangunahan ni Kong Defensor, ay nasabi niya na may pananakot daw na ginawa doon nga sa mga senators. Though we have to confirm kung sino nga ba yung gumagawa ng mga threats na to doon sa members lalo ng Cayetano Block para nga hindi magpakita dito. Bukod kay Senator Amy Marcos kasi ay nakita rin daw dito sa vicinity ng area si Senator Robin Padilla para nga dito din sa supposed na pagdinig para nga sa Blue Ribbon Committee. Amy, kung hindi ako nagkakamali, may binanggit si former Congressman Defensor na parang kumbaga ito na daw kasi yung huling tsansa o huling pagkakataon dun sa 18 alleged bagmen na makapagsalita at magbigay ng kanilang mga testimonies. Pero bakit daw ito yung huli? Di ba iniimbitahan nga sila na magsalita din sa Senado? Yes, most likely kasi kanina nakausap natin yung isa sa mga former bagmen nga, former bodyguard din dito, at nasabi niya na open pa naman daw talaga sila regardless of Senate leadership. So kahit under the leadership of acting SP Win Gatchalian or kaya naman dito sa chairpersonship ni Senator Tulfo para nga sa Blue Ribbon Committee ay willing naman daw sila umattend. We have to get the details pa kung bakit nga ba nabanggit ito. Pero madami na rin kasi talaga yung naisiwalat dito sa pagdinig nga ng sa naging press conference nga nitong former bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At yun nga, nakikita rin kasi na ito na talaga yung chance or opportunity for all these people na mag-gather dito ngayon sa isang location at magsama-sama nga dahil from 18 na dagdagan pa ng 4. So, ang assumption natin, assumption lang naman, Denise, ay baka nga rare opportunity na magsama-sama itong 22 former bodyguards nga ni Representative Zaldico sa isang location. And yun nga, expected pa rin naman daw nila na may invite nga sila dito mismo ng Senado pagdating sa pag-testify sa Blue Ribbon Committee hearings. Speaking of dagdag, Amy, isa sa mga nadagdag na mga pangalan na binanggit kanina, yung pangalan ni Senator Escudero. Meron bang eksplanasyon kung bakit simula na mag-umpisa itong mga testimonies na to, ngayon lang sinabi yung kanyang pangalan?
wala pa tayo nakukuha ang direct answer kung bakit nga ba ngayon lang nailaglag itong pangalan ni Senator Escudero dito sa naging testimonies ng former bodyguards ni Representative Ko. Pero yun nga, ang nasasabi din kasi, kung nabalikan lang din natin yung nakaraang BRC hearing doon naman sa Senado, ilan sa mga lawmakers din na kasama dun sa listahan na nailatag nila ay mga miyembro din ng House Prosecution Panel. Alamin pa natin kung meron nga ba. Pero dito naman kay Senator Chis Escudero, wala pang direct answer talaga tayo nakukuha kung bakit nga ba ngayon nailatag. Pero most likely, meron din itong relation pagdating doon sa sinasabi nilang ito na nga yung last chance or opportunity para makapagsalita yung itong former bodyguards para nga dito sa flood control scandal. All right, thank you for that report. Again, that was mobile journalist Amy Atienza.